Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito and welcome back kung luma ka na dito. And today we have the 2024 Toyota Vios XLE dito sa Sampaguita Burgring to test the handling at syempre akit na naman tayo ng sungay to test the power naman mga buddy. Ito rin yung same Vios na ni-review ko the last video or last video or so. Ito yung panahon na may bagyo mga buddy, kaya medyo delikado. Kasama ko yung owner mismo. Malalaman nyo kung magagalit siya o hindi. Ano ba inaantay natin? Nauulanan na ako. Let's do this mga buddy. Welcome to Sampaguita Burgring mga buddy kung tawagin ko, pero hindi ko talaga alam ang tunay na pangalan ng kalsada na to mga buddy. Anyway, lagi ko naman sinasabi, hindi ako ganito mag-drive. I'm just testing cars para malaman ng mga buyers kung ano capability ng coaching binibili nila. Huwag niyo akong husgahan na ako'y isang barubal. Hindi ako barubal. Passion kong mag-drive. Nagta-track day ako, sama pamilya ko. At least the last time I checked, I know what I'm doing. Anyway, kung di nyo kaya, huwag nyong gagayahin. I'm just testing cars. Naulit ko mga buddy. Pero kung ganito ang style nyo, nag-i-enjoy kayo nagda-drive sa twisties, then do it at your own risk mga buddy. Owner, magsalita ka. Galit ka ba? Kasi natetesting yung kotse, nalalaman niya yung capability. Pero ngayon, syempre, hindi natin ipupush ng husto. Ito yung aircon. Alright. Naka-auto mode lang ako ngayon. Hindi ko pa, pinapakiramdaman ko pa lang yung grip ng goma. Pakiramdaman natin yung suspension saka manibela. Daming mga debris kasi may bagyo tayo ngayon. Sana hindi tayo abutan ng mga mga kung ano-ano dito mga buddy. Patay na ako ng AC muna. Kasi ito talaga mga buddy, itong Vios is parang underpowered siya para sa itong 1.3 hindi ko alam yung 1.5. Feeling ko lang underpowered siya sa mga akyatan, mga ganun. Dami ko naririnig na ano. Sinabi rin ng utol ko nung umakyat sila Baguio, 5 sila. Hirap daw umakyat. Dami ko naririnig na ganyang horror stories sa Vios mga buddy. Anyhow, nandito tayo para mag-test ng handling, hindi ng power. Doon tayo sa sungay mag-test ng power. Nag-full tank nga ako para at least may weight. Saka kasama ko naman yung kapatid ko, which happens to be the owner. Siya rin yung owner ng Wigo na dapat dyan, di pinapahiram. Sinira yung Wigo, sinira yung kotse. Ayun, isang beses lang nangyari yun, sinira na. Kayo naman. Anyway, tigil na natin yan. Tuloy na natin tong POV drive natin mga buddy. So far, yung gulong is okay naman. Makapit pa naman. Little push. Okay. O yun, nag-BBT. Dami na naman mga nakahigang ano kasi bumabagyo mga buddy. Ito na yata pinakamalupit kong test drive dito ah. May bagyo, nagte-test drive, no? Naka-on ang traction control natin, FYI mga buddy ah. Kasi alam nyo na, basa yung kalsada, may bagyo. Ito yung panahon na nandito yung bagyo sa atin ngayon sa Luzon. Manual mode na ako. Okay. Down is down. 3. Second gear. Ayoko lang dito, walang temperature gauge. Ang mga Toyota ngayon, bakit ganun? Toyota naman. Ayan, sagad yung pa ako niyan. Wala talaga yung torque niya sa baba. You really need to wind it up, the engine. Kumakain si kuya ng linya. Bale, wala namang kasalubong eh. Second gear. Alright. Ganda ng brakes syempre, pag medyo napupush. Ganda ng handling kahit pa paano. Kapit ng gulong. Ganda rin pala itong decibel ah. Didibre doon.
daming debris. Sa totoo lang. Okay. Hindi ko pa nararamdaman yung ABS. Ganda rin ang handling niya pag napupush siya. Pero pag yung normal driving lang, feeling mo dull siya. Higa, may konting-konting higa. Sarap. Woo! Ganda ng handling na itong Vios ha. Kaya pala may Vios ka pa. Laki ng bato. Ayan oh. Actually, pag ganitong downhill, syempre, gravity is your friend mga padi. Masarap siyang gamitin. Pero malalaman natin mamaya pag akyat dun sa sungay. Pagdating naman doon, normal driving na tayo eh. Katabi ko yung may-ari niyan ha. Nagagalit ba? Kasi maliit pa lang yan, ganito na ako. Nagta-track day na ako mga padi. Limang taon ng agwat namin sa isa't isa, 3 kami magkakapatid. Kinuwento ko na tuloy yung buhay namin. Di naman kailangan. Nasabi ko lang, bunso to. Bunso. Ako pinakabata. Okay. Kang kakain ng linya. Ganda ng tunog ng makina. Woo! Oh! Kapit ng decibel ha. Ganda ng handling. Hindi man ganun kaano yung steering wheel pero grabe, daming debris. Ano? Daming mga sanga, mga padi. Right. Wag na wag lang tayong kakain ng linya, lalo na kung blind. Lagi ko naman sinasabi yan eh. Saka kung hindi nyo trip yung video, pwede kayong manood sa iba. Wala naman pumilit sa inyong manood dito kung hindi nyo nagustuhan para magsalita pa kayo ng hindi maganda. Anyhow, balik tayo sa testing. Natutuwa ako sa Vios. At least sa downhill wala pa tayo sa uphill eh. Power test. Yun oh, BBT oh. Op. Laki. Grabe, may bato. Yan ang mahirap dito mga padi. Buti na lang tumigil na yung ulan. Kanina lakas ng ulan eh. Tingnan natin sa technical part. Wala pa tayo sa technical part eh. O eto na ba yun? Eto na nga yata yung technical part mga padi. Testing natin yung handling. Woo! Wala pa rin ako nararamdaman na understeer. Ganda ng tunog ng makina. Pag nag-BVT. Hindi VTEC ha. Ganda ng preno. Woo!
Sinama ko na yung may-ari para hindi kayo magduda. Akala nyo nagagalit yung may-ari. Ako kasi mga padi, wala akong pambili ng bagong auto. Puro luma lang auto ko, nire-restore ko. Yes! Sarap! Ganda ng handling nito, Brad. Gandang pala yung engine ko. Oo. Tinitesting ko, wala ko maramdaman eh. Mabagal ka yata eh. Meron namang engine brake. Ganda ng handling ng Vios mga padi. Woo! Ganda ng handling. Shit! Wala pa naman tayong warning light. Wala naman. Yung preno hindi nagbabago. Woo! Sarap ng CVT may Humihiga na, humihiga. Up. Okay. Anong gear natin? Hindi ko makita. Ito. Okay. Ganda ng handling na ito mga padi. Promise. Oy, debris. Okay. Ganda ng tunog ng makina. Masarap sa NA eh. Pure engine, walang daya. Ganda pa rin ng brake, di pa rin nagbabago ang mga padi. Aso, tabi. Alright. Yeah! Welcome to Taal! Ganda ng handling nito mga padi. Sa totoo lang, ako handling guy ako eh. Baling walang power pero magaang. Yung tipong ganon, magaang, maganda handling. Yun ang mas gusto ko. Yung parang go-kart yan dating. Parang go-kart pag-handle. Pero pag nasa twisties ka, ibang storya pala. Saka yung preno, bitey pa rin. Madali siyang i-modulate pag hataw ka. Siyempre, kailangan mong pumreno ka agad eh. Pero pag gantong cruising ka, yan, nakakahilo. Kagat ka agad yung preno mga padi. Pero kung gaya ng driving na ganon, which is slightly push, masarap siyang diinan kasi kailangan mo kailangan mo yung power ng bite na yun. Saka yung manibela niya parang nag-transform parang hindi naman siya ganun pag sa mga ganitong kalsada. Medyo medyo dal siya, pero pagdating doon liliko siguro dahil maganda rin yung kapit ng goma sa basa. Suspension wise medyo may higa, pero hindi naman siya yung higang tipong pag nilabas ko yung kamay ko maaabot ko na yung sahig. Yung banking talaga na hindi naman ganon. Pero ramdam ko medyo meron talaga siyang konting higa. Which is normal kasi naman to hindi naman to lowered na race car na The purpose is to test the handling ng kotse kung anong
capability niya. At alam ko, yung iba sa inyo, hates me. Barubal daw ako, barubal. But I don't care. May mga viewers tayong sumusuporta at naniniwala. Salamat sa tiwala. Testing naman natin yung regular driving na paakyat dyan sa Sungay. Okay? Welcome to Sungay mga padi. Dito na naman tayo sa Sungay. Normal driving lang tayo dito para maramdaman natin yung imperfection sa kalsada, yung power ng kotse. Naka-aircon tayo. Naka-aircon tayo. Anyway, eto na nga, umakit na tayo. Although dalawa lang kami ni Utol, tapos full tank, yun lang ang weight natin sa kotse. Nakwento niya sa akin, inakit niya to ng Baguio puno sila, 5. 5 adult? Adult ba? 5? 6. Kasama ako Overkill na siguro yung 6. Overkill na yon mga padi. 4 sa likod, 7 dito. At least ang comfortable seating nito, 3 sa likod na adult na mid-size or at least mas maliit pa ng konti, tas tig-isa dito syempre. Overkill na yung 6 sa Vios. Kaya siguro hirap din. Pero dito, eto, umakyat tayo. Alam nyo naman ang mga akyatin dito. Siko kung tawagin. Or Sungay. Ewan ko kung bakit tinawag na ganon. Nakakaakit naman. Hindi ko naman ginagalit. Tapos hindi ko nilalaro yung throttle. Nag-shift down naman yung fake gears niya. Ayan, hindi ako nagpapalit ng position ng paa ko. Yan, talagang may time na wala siyang power talaga na Pero matalino yung niya, yung CVT niya. Pag medyo nahirapan na kagad ng konti, downshift na siya. Yun, downshift siya. Napakan ko. Yan, napakan ko. Sagad na pa ako niyan. Ganun nga talaga ang 1.3. Alam mo yung nasundan ko dito nung naka-Ertiga ako. Kinat ko lang yung video nun. Sabi ko, ano ba, Bios? Wala ka na bang Ginanong ko pa yun sa video. Kinat ko lang kasi baka anuhin nyo na naman ako. Ngayon na-experience ko na yung 1.3 sa ganitong akyatan. Nung sinilip ko naman yung Bios, 2 lang din sila. Pero susubukan natin mag-manual. May mga siko pa dyang akyatan Baka naman nasa high gear to kaya hirap din umakyat. Hanggang marating natin yung view deck, doon ako mag-shift ng manual mode CVT. Yan, baonan pa ako niyan mga padi. Nag-shift siya. Pero at least nasa power band na siya nag-shift. Yung iba kasi nag-shift, wala sa power band Wala sa hulog yung mga ganung tono ng minsan Talagang medyo nga siya. Power lang talaga sa 1.3. Power. Kailangan mong i-wind up. And naka-aircon tayo nito Pure wondering kung bakit ko sinasabing naka-aircon. Kasi pag nagpatay ka ng aircon, ang aircon kumukuha pa yan ng 3 to 5 horsepower sa makina para umandar. Kaya pag nagpatay ka ng aircon, at least mababawi mo yung 3 to 5 horsepower na kinukuha sa'yo ng aircon. Napaka-komportabling kotse mga padi. Kaya siguro daming following ng Vios Tulad nga ng sinabi ko, sa dagat mo lang to hindi makikita. Kahit saan sa Pilipinas makikita mo to mga padi. Huwag lang sa dagat Punta ka sa EDSA pag na-traffic ka. Kahit lumingon ka lang. Vios ka agad makikita mo. Kaya pala, ngayon ko lang kasi na drive ng ganito ang Vios mga pati. Kasi nag-iba na yung dating review ko is hindi naman ganito. Hindi ako nag-test to the push. Saka ang CVT niya, okay sa akin yung CVT niyang ganito Isa dun sa CVT yung walang fake gears. Ito may fake gears Manual mode na ako. First gear, second gear. Ito second gear, tingnan natin kung akit na second gear. Siko to Sagad na pa ako niyan. Sagad. Yan. Ganyan siya mga padi. Sagad ang pa ako.
Wala siyang torque dito talaga sa low end eh. Pag umakit na ng 4,000, yun, nandun na. Another Seiko. Nasa almost 3,000. Wala. Sagad na pa ako niyan sa sahig, mga padi ah. Alright. Talagang kung puno nga ito, halimbawa 5 people sa loob, mas hirap nga ito. Para sa akin, underpowered ang 1.3 sa BIOS kung akyatan mga padi. Pero kung diretsuhan lang, okay lang yun. Wala problema. Mapalo siya pag naka 3 plus na eh. Nandun yung power niya, 3.5 up. Ito, second gear ulit. Di ako nagbabago ng gear. Sagad na yung pa ako sa sahig. Hanggat di niya naaabot yung, ayan na, 3,000 pa rin. Ayun. Pag lumagpas siya ng 3,000, dun siya nag-aano ng torque niya. Dun lumalabas yung torque niya mga padi. Ayan na. O, rinig nyo na yung BBT. O, diba? Kaya nga, pakiramdam ko lang ha. Halimbawa, akyatan, parehong walang sakay, Wigo versus ito. Pucha, yung Wigo, mauuna yon sigurado. Low end torque na, ang ganda eh. Anyway, mga padi, that's my experience 2024 Toyota Vios XLE. Hindi ko siya mai-recommend kung pupunuin mo siya akit kayo ng Baguio. Dahil kaming dalawa nga lang ng kapatid ko, medyo hirap na siya makyat. Sagad na yung pa ako sa floor. Pero kung handling at handling lang, ayos, masarap to. Masarap din pala ang Vios sa likuan. Saka isa pang nagustuhan ko dito mga buddy, komportable siya. Hindi siya yung upuan. Yakap na yakap ako ng upuan. Hindi ako nagrereklamo na dumudulas ako sa ano. Ayos, maganda yung upuan niya. At least sa katawan ko magkakaiba tayo ng build eh. But handling wise, saka power wise, enough lang kung downhill. Pero kung uphill, gaya niyan, inakit natin sa Sungay, dun siya medyo struggling, yung 1.3. Anyway mga buddy, salamat kung nakaabot kayo sa part ng video na ito. And pakidut-dut na yung subscribe button na nakikita nyo dyan sa part ng video kung saan man dyan sa kanan dyan, sa bandang baba lang ng konti. Para lagi kayong updated sa mga videos ni Mab Auto. At kung na-enjoy nyo tong video na to mga buddy, pakidut-dut na yan, like button na yan, dut-dutin nyo na yan mga buddy para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm mga buddy. Ang gamit nun is pag gumana yung YouTube algorithm, papasa ni YouTube yung mga nagsisearch ng limbawa 2024 Toyota Vios review o naghahanap ng ganung video, nag-search, babato niya yung video ko doon, syempre mapapanood niya sa mga ganung eksena mga buddy. And in return, syempre pinanood niya yung video ko, sana wag niya skip yung ads kasi yung mga hindi nag-i-skip ng ads, pinagpapala yan. Pinagpapala yung mga taong ganyan mga buddy. Return sa kanila, syempre magiging maginhawa buhay nila pag hindi sila nag-skip ng ads. Magiging maginhawa rin ako, makakarent ako ng mga coaching nire-request nyo. Kung mag-request pa naman kayo, napakahirap hanapin. Pero hinahanap ko talaga, promise, hinahanap ko. Cross my heart. Hinahanap ko yung mga Nissan Kicks e-Power. Siyempre gusto ko rin madrive yung mga yan. Anyhow, thank you for watching. Salamat kung nakaabot kayo sa part ng video na to mga buddy. And I will see you again, siyempre, saan pa ba? Sa next car review mga buddy.